sabi ng Lord is, focus po tayo ngayon this year is yung prayer and fasting and massive evangelism at saka life group. So isang sign po, sabi ko po, real sign of being saved in the kingdom of God, you have a heart to win people for Christ. Ganito po ba tayo? If sa loob po ng 7 taon sa church na ito ay wala ka pang nauwin na kaluluwa at wala ka pang nasisharean, is a big question mark sa iyong salvation. Sabi ko, is a big question mark sa iyong salvation. If hanggang ngayon wala ka pang nasisharean. O kaya, Micah express kanina, na kung ikaw ay wala namang medyo naiiyak ka, di mo pa kaya sa panahon, you can support in evangelism ministry, in life group ministry, in Kids Church ministry, may box po mamaya. I love you with the love of the Lord. Lahat naman po tayo kayo ay nag-grocery. Tama po ba? In-encourage po kayo with the love of the Lord. Ibalik po natin yung ginagawa po natin before na, ang tawag dito, yung ginagawa po natin before na magdala ng mga toothpaste at saka mga sabon, etc. etc. Mas-share ko lang po sa inyo. Noong 3 beses ako pumunta doon, actually to be honest, ang pan po ng Kingdom Care ay nasa 8-0 po talaga. And then, 3 weeks po, sunod po pumunta doon, wala kami dalang ni tinapay. And then, narinig ko nung pababa na kami ni Micah, 81 po yung umatin sa lalaki, hindi ko pa binilang yung babae, 81. Ang sakit lamang po sa pakiramdam yung, at papaliwalag si Cordy na, sabi ni Cordy, pasensya na kayo, wala tayong tinapay. At naalala ko ang Panginoon, sa tuwing siya nangangaral, hindi lang basta siya nangangaral spiritual. Lagi siya may dalang pagkain. At nung ako'y bumaba, kaya nga ako, ganoon na namang i-share ko, na maging part ang bawat isa ng hindi lang pagpapakain spiritual, pati higit sa lahat sa pagkain physical. At praise God naman po, glory be to God, this week ay meron po nagbigay ng isang kapatid. Actually siya po ay isang forward ko lang po sa kanya ng picture. Alam kagad ang kapatid na ito na kailangan ko ng backup. And I thank God na kapagpakain tayo ng almost 100 na katao na inmates. Amen po. Bago po yung sinishare sa inyo, paulit-ulit ko pong sinishare. Kagaya nito may bago. Hindi aksidente na nandito siya. Bagamat pinunta niya si Maureen, ba't hindi aksidente na nandito ka? It's God's appointed time na marinig ng bawat isang ito. Makinig. The Lord is concerned to the least, to the last, and to the lost. If wala tayong gagawin, makinig, ang mga taong ito na mga ligaw, hindi alam ang katotohanan, makinig, hindi po sila mariligtas. It's about time na tingnan mo ang iyong sarili. Ano ba talagang ginagawa ko? Life group is good, but you need to win more soul. Wala pong i-disciple ang church kapag wala kayo na-win ng mga kaluluwa. Klaro po ang heart ng Diyos sa Biblia. Ang sabi ang heart po ng Panginoon in the Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe shall not perish but have everlasting life. Klaro po ang sinabi ng Lord sa Bible, clear as a crystal. Tingnan niyo po, kingdom evangelism is the heart of God. Evangelism po, pakinggan niyo ito, kunin niyo po yung lahat ng mahayo. Evangelism is worship. Every time na ikaw ay nag-evangelism is worship. The moment ikaw ay nag-win soul, napapangiti mo ang Panginoon at libo-libo anghel na nagkakatuan sa langit. Yan po yung heart ng evangelism. Kaya ang church na ito, kaya Micah ay inopen niya yung pinag-meetingan namin, nag-meeting kami ng mga leaders. Minsan, nadadaya tayo ng kaaway. Okay na sa kaaway na mag-disciple. Pero hanggat walang winning soul, Panginoon, ang makinig is useless. Evangelism it must be our lifestyle. Pakinggan niyo kung lagi. Lahat ng PGC family, go back to our vision and mission. A glorious evangelizing church called to make a difference in our world. PGC Church, discipling of people, diba? By the power of the Holy Spirit, and teaching and preaching the anointed gospel of the kingdom of our Lord Jesus Christ. Dinagdagan po siya ng kingdom. Amen po ba? Pakita mo nga Irish yung verse na nagpapatunay na ito talaga ay heart ng Lord at ang Panginoon ay nag-evangelism. Hindi na pa ako lilingon, pero para lang po for the sake, para makapag-reflection pa po tayo maya. Tingnan po, Mateo 9 verse 35 to 38. Ang sabi dito, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon. Tingin kay Pastor, Jesus evangelized. This is a Jesus pattern ministry. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral. Jesus evangelism style is teaching about the kingdom, ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano pa next ginawa ni Jesus? Pinagaling din niya ang lahat ng mga uri na may sakit at karamdaman nang makita niyang nakapakaraming tao nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang kanilang gagawin.
Kaya nga naroon tayo upang ipaliwanag sa kanila. Ano daw ang inantunan sa kanila ng Lord? Parang mga tupang walang pastol. Nakikinig po ba kayo, church? Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may mga mag-aani, may-ari ng anihan, na magpadala ng mag-aani. Pagtingin kayo sa akin. Again and again, revisit your salvation. If hanggang ngayon, makinig, ay wala kang heart sa kaluluwa, revisit your salvation. Yan pong strong word sa akin ng Panginoon. Revisit your salvation. If hanggang ngayon wala ka bang napapatanggap, wala kang naguwing na kaluluwa, okay nga yung bago eh. Pero pag di kayo matagal na, leaders ka, workers ka, makinig at wala kang napapatanggap na kaluluwa, hindi mo na-share yung gospel, revisit your salvation. Because ang tunay na saved in the kingdom of God, my heart sa this, sa lost, and the last. Amen. Si Jesus, pinuntahan niya, nakita ni Jesus na mga taong ito ay parang lupay-pay. Ano sabi ko kanina? Evangelism is worship. My question right now today, habang nagtuturo sa mga what you see today? Ano ang nakikita natin ngayon sa mga churches? Ano nakikita natin ngayon here in our churches na lang muna? What you see today? Did you do it? That's the question. Did you do it? It's easy for us to speak, to teach, to preach. But the question mark is, did you do it? Mga worship team, mga kapatid ko sa Panginoon, makinig, teaches mo family, ang main job mo, makinig, hindi basta umawit ang main job mo, makinig, is go. The word go means to evangelize. Next is to be disciple. Amen po ba? Kaya nga po, hanga po ako sa mga glory be to God, hanga po ako sa mga tao na nagpipreach sa kalsada. Yung boldness nila to preach the gospel. Amen po ba? Hanga ako sa mga kapatid na nagpipreach sa bus, nagpipreach sa hospital, sa mall, sa SM, nagbibigay ng mga babasahin. Hanga din, sa totoo lang, napapahanga ako sa mga Jehovah Witness. Napapahanga ako sa mga Mormons. Kahit gabi, 2x2 po sila, dumakayo. But the big question mark that the Lord asked me right now, did you do it? Did they do it? Ginagawa niyo ba? Kaya nga, tanda natin lagi, walang ipoprovide sa atin ng Lord na provision galing sa kalangitan kapag ang ginagawa natin ay hindi niya pinapagawa. Tanda niyo lagi, the Lord will release check, bank check galing heaven. If ang ginagawa mo ay project na. Magiging po ba kayo maingit? So what you see today, did you do it? Did they do it? Ginagawa ba natin? Let's go back again and again. Anong core values ng church na ito? Passionate, committed, dedicated, consistency, focus, faithful, available, teachable, initiative, honoring, obedience, and worship. Let's go back again and again in the TGC vision, mission, and core values. Point number 3. Be sensitive in all of this kind. Lahat, be sensitive sa lahat ng nangyayari ngayon. Kung kailan mag-evangelism, tsaka masama pakiramdam mo. Kung kailan nahayo, tsaka masama pakiramdam mo. At ito pang matindi, dahil worship, Sunday worship po tayo, paalala ko lang po sa inyo may pagmamahal. Be sensitive in all of this. Kung kailan araw ng gawain at araw ng pagsamba, tsaka masama ang pakiramdam mo. Paulit-ulit ko pong ito pinapaalala, is a demonic attack. Sa demonyo po yan. At kung wala, pagdating ng alas 12, magaling ka na, malakas ka na. Di ka ba nagtataka ng gano'n? Sa demonyo po yan. Gusto ko po kayo encourage. The Lord allow it to test your faith in Him. Na sa panahon na ikaw ay may naramdaman, yun ang pinaka-the best aroma of worship mo sa Kanya. Because you pay the price. Sa totoo lang, kapag ganoon po tayo, mas mahal natin ang sarili natin kaysa mas mahal natin ang Diyos. At the moment mas mahal mo yung sarili, you don't have reward. God will reward those who pay the price. Wala akong kausap. Tingnan niyo po, Luke 9:23. Worship is paying the price. Evangelism is paying the price. Sinasama ko nga po si Richard at si Pauline. Pinapakita ko sa kanila kung gaano kalayo at kung paano din nagsasacrifice
itong San Bartolome papunta sa atin. Almost 1 hour ang biyahe. Amen? Na-plat pa kami, unang punta namin doon ni Brother Richard, na-plat pa kami. Gusto ko, makinig, hanggat hindi kayo umalis sa inyong comfort zone, hindi lalaki yung heart nyo sa kaluluwa. Hello? And cycle po. Tingnan nyo po, worship is a praying of Christ. Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. And that's worship. Amen? That's worship. Hallelujah. John chapter 4 verse 23 to 24. Every time you worship, ito daw pang real worship. But the time is coming, indeed is now. Here now, when true worship will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him in that way. Amen po ba? That's why sabi nga ni Irish kanina, preaching and teaching is for us, but worship is for God alone. Hayaan niyo pong ibigay sa atin ito ng Lord. Hallelujah. Alam niyo ba na ang araw ng pagsamba ay banal? Ang ikapitang araw ay banal. Alam niyo ba yun sa Bible? Gusto niyo makita natin? Pakita to. Genesis 2 verse 3. Listen. And God blessed the seventh day and declared it holy. Banal pong araw ng linggo. Amen po ba? Because it was the day when He rested from His work of creation. Banal pong araw ng linggo. Kaya lang, nakita ko, to be honest, makinig, neglected ang araw ng linggo. Neglected ang araw ng pagsamba. And you see more of people ay mas mahal nila yung trabaho nila, yung sarili nila, kaysa sa araw ng linggo. Kaysa sa araw ng Panginoon. Ano daw ikapitong araw? Is banal. Paano ko papatunayan sa inyo na para bagang neglected lamang ang araw ng linggo? Number 1, hold your horses. Lagi kang late. You neglect. Banal pong araw ng linggo. Pag araw ng linggo, okay lang sa iyo, yung damit mo parang ewan lang. Neglected. How God pour out His ultimate blessing sa buhay mo, sa pamilya mo, if neglected mo yung araw ng Panginoon. Pinagpapalit mo yung araw ng linggo para mag-date kayo. Hindi ako against na mag-date kayong mag-asawa. Pero the Lord gusto niya unahin mo siya. Hindi dahil madamot ang Lord. Gusto ng Lord, unahin mo siya. Ito'y para sa iyo. Kung alam mo na araw ng linggo, huwag kang magpapagod ng Sabado para makatin ka ng linggo. People, demonic attack po talaga yan. Kaya nga pag ang tao ay walang magpapaalala ng pastor, you keep doing the wrong thing. Hallelujah. Tagalogin nga natin. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat ang araw na ito. Anong araw ngayon? Sunday. Anong araw ngayon? Sunday. O, anong tawag sa araw nito? Ito'y araw ng pahinga matapos likain ang lahat. Church, listen. Gusto nyo patunayan ko sa inyo na ayaw ng Lord na magtrabaho ka ng linggo? You want verse? O, Exodus 20:8-11. Read. Tignan nyo po. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pahinga. Anong sabi niya? Lagi mong tandaan. Kaya nga pagka-araw ng Sunday, TGC family, isa pa ito sa nilalagay sa akin ng Lord. Fasting, evangelism, and true worship. Kaya nga ako, in-encourage ko especially yung mga tumatay na sa pulpito, yung mga tumatay na sa every intimacy, yung tumatay na sa multi group, makinig, check your worship. Kung paano ka mag-worship. Check your worship. The Lord, kanina habang nagpapawid sa Irish, the Lord is strong. The Lord said, sit. I sit. Huwag mong i-touch. I don't touch. And the Lord speak to me clearly. Kaya tahimik ako, in my innermost spirit, masasanay sila paano pag wala ka. Real worship is hindi naka-base kay pastor. Real worship is between you and God. Wala kang pakialam. Kaya anong sabihin nila. Basta you want to pour out your heart to God. Amen po ba? If you want to worship God in spirit and truth. Don't be like
Use your pinakamagandang mga damit. Give your best. Your offering, your tithes, ang mind, will, and emotion mo, that's the best worship. Amen. Amen? Evangelism is worship. Huwag kayo pupunta rito, makinig. It is so sad na nasasaktan ng Lord, nasasaktan ng Holy Spirit. Ayaw mong malate sa work, pero late ka sa church. Ayaw mong malate sa school, pero late ka sa church. Ayaw mong malate sa company, pero late ka sa church. And you want to, Lord, bless me, bless my family, bless my husband. Hey! Makinig. It's unfair. Nakikinig ko ba kayo maligid? You want to be well, provided, all things be added unto you. Makinig. Dapat tama ang pag-worship. Dapat tama ang pagbibigay. Tama ang paglilingkod. Tama ang upo. Tama ang pakikinig. Ulitin ko po. Lagi mong tandaan na ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho. Nakalagay po ba? At tapusin mo ang dapat gawin. Tapusin mo. Huwag kang maglalabas sa araw ng linggo. Huwag kang magbubukpok ng bahay sa araw ng linggo. Hello? Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na yung Diyos. Ito'y araw ng rest, papamahinga. Sa araw na ito, pakinggan nyo ito, sa araw na ito, huwag kang magtatrabaho. Ang sino man sa inyo, kayo, ang iyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang iyong mga alagang hayop, niyang mga dayuhang nakipayaman sa inyo. Huwag kayong magtrabaho. Kung naunawaan lamang ito ng bawat isa, makinig, madali kang pagpalain ng Diyos. Amen. Verse 11, 6 na araw kong nilikha ang langit at lupa, ang mga dagat, ang lahat ng mga lahat ng mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya ano sabi? Kaya ito ang aking pinagpala at inilaan para sa akin. Madamot ba ang Diyos? Ilan yung atin? Amen. Ilan yung kay Lord? Isa. Bakit ang karamihan ay hindi may bigay? Alam mo yung truth, yung partner? Mas mahal mo yung sarili kaysa kay Lord. Nandun ka totohanan. Malakas pang loob ko sabihin, isang bagay lamang na hindi makapagpatin sa akin. Kapag hindi ko kayang mag-drive, makinig. Pero kung sakit sa ulo, sipon, ubo, I will go to church. Alam ng Diyos yan, kahit ako'y lumilo, alam ni Daddy lalo. Yung kami nagpapasimula pa dito, minsan si Daddy nagsasabi sa akin, huwag muna kayo mag-gawin, huwag bumubukain. Alam ni Daddy at Mami yan. Pumupunta ako po dito, kahit ako'y hilong-hilo, nagtuturo ako kahit ako bumubo. Alam mo kung bakit? Naunawaan ko, that's the best aroma of worship. Amen. Amen? Church, gising. Gusto ko kayo magising. Amen? Focus po tayo dito 3. Fasting, evangelism, and worship. Amen? Because silog na po tayo sa discipleship. In fact, praise report. Ang discipleship po natin ngayon, ginagamit ngayon sa Mindanao. Yung manual po natin, ginagamit na po sa Mindanao. Now, kung ikaw ay kinausap ng Lord through this wonderful teaching, magpasalamat ka. Kung ikaw ay tinamaan, makinig, you are blessed dahil nakaramdam ka lang, itinatama ka ng Lord. Amen. Ini-encourage ko po kayo. If alam nyo mas malayo kayo kaysa sa amin, makinig, ay adjust the time ng pag-alis. If alam nyo naman taga rito kayo, mas nauna kayo kaysa sa amin. It's a form of worship. Inaayos po talaga tayo ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag tayo ay binigyan ng Lord ng church sa labas, at ganoon ang pattern ng iyong paglilingkod, hindi ka makasabay, maiiwan ka. Ay, hindi ko ba kayo maigit? Amen. I love you with the love of the Lord. Alam mo, church, you need to be sensitive. Lahat sa lalo sa worship team, you need to be sensitive. Hindi lahat, paawit lamang, kung hindi makikinig ka. Because worship is listening. Sabi ko, worship is listening. Worship is listening. Kaya bago po tayo, and I pray na mataunawaan niya. Dahil yung aksidente ni Koy nandito, kaya nga, yung bago, alam nyo na,
Kayo bahala mo ipag-entertain sa Kanya, kayo bahala mo patanggap sa Kanya. Amen po ba? At church, kaya napapanahon. Sabi ko napapanahon. Kung kayo ay kinausap ng Lord, sabi mo, oh Lord, salamat. Inaccurate na pala ako. Lastly, alam mo kung bakit ganyan ka na? Sabi mo, sa katabi. Alam mo kung bakit ganyan ka na? Yung itinuro ko doon sa Santiago, alam mo kung bakit ka ganyan ka na? Nawala yung first love. The moment nawala yung first love mo, madali, makinig, madali ang reason. Yung mga umiibig. Ano pangalan mo kapatid? RJ. RJ. Ha? RJ? O, basta RJ na lang. Kasi ito, RJ dito. Alam mo, bakit ka nandito? Kasi umiibig ka. Tama? Walang, Valenzuela ka pa, di ba? Tingnan nyo, Valenzuela pa. Makinig, ba't ko sinasabi sa inyo? Walang malayo, walang malapit, walang panahon. Makinig, walang panahon. Walang ulan at init ang pwedeng bumadlang sa iyo para makita si Moel. Ganda. Gandang delay. Ganon din kay Lord. Totoo yan. Nakikinig ba kay Mikey? Okay, hindi. No. Ayaw ko, naliligo siya kay Maureen o sinagot na ni Maureen kasi hindi pa sila nakakausap. Pero ito yung totoo, Father. Pakinggan nyo. Dahil gusto nyo makita, makinig. Listen, ganon din sa church. Kumusta ang paglilingkod mo? Mga leaders, mga tumatayo dito sa unahan, ganun pa rin ba kaalam kayo? Valenzuela yan, galing. Ako di ko naranasan yan eh. Wala, kasi mamapaiba ng kwento. Okay? Okay ba eh. Pero, no. Pero kami kasi ni Pastora, gusto mo di ba? Wala na ano, ako, di ba? At least we are going strong. Strong. Amen po ba? Hindi naman kami ito gusto. Hindi kasi ako talaga, hindi ako kagaya ni RJ. Amen po ba? Naunawaan niyo po? Amen? So don't worry. Aking po itong ipapa-edit sa kanila para ma-review niyo. Para lagi po kayong tinatamaan. Pag may tama ka, magpatama ka, nang bumang ang buhay. Amen? Inasahan ko ba na hindi kayo late? Next. Hello? Malanga sapa, inasahan ko ba na kayo hindi late? Hello? That's the real worship. Pag-isipan niyo may sinabi ko. Sino estudyante rito gusto niya late sa school? Wala, di ba? Sino nagtatrabaho late sa trabaho? Late ka ba sa trabaho? Ha? Ate Mau, late lagi. Bakit naman nag- Kasi kung ikaw ay laging late, si Santi ka sa akin pag sa trabaho. You're fine. You're Church, fine. I love you with the Lord. Let's worship. Irish. Again, what is worship? Go. Ay natin mag-worship. Huwag niyo pansinin yung katabi. Focus in the Lord. And sige po, tayo ay mag-focus sa ating pagsamba sa mga handang sumamba sa Panginoon ng buong puso, ng buong kaisipan. And all that is within us, let's praise the God Almighty, the one who reigns, the one to come, the King of Kings. Let us prepare our hearts for His coming. Oh, come
thanks and offering. Sabi po dito sa Ikalawang Korinto 9:7, sabi po, ang bawat isa'y dapat po ibigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan. Una po, dito muna po sa tithes. Kung tayo po ay pinagkatiwalaan ng Lord ng 100%, ibigay po natin para sa Panginoon yung nararapat para sa Kanya. Yung pong 10%. At sa paraan naman po ng pagbibigay ay ano po, yung unang-una po, salamat sa mga unang-una po yung isang kahalagahan ng pagbibigay, yung pong nagbigay sa pagpipilits po tungkol po din sa gagawin TGC Church sa San Bartolome. Isa po yung parte ng pagbibigay. Tsaka po isa rin pong parte ng pagbibigay na paraan, pwede rin po tayong love gift din po sa ating pastor at pastor at higit po sa bawat isa sa atin, pwede po. At pwede rin pong magbigay doon po sa mga kapatiro natin na nangangailangan at higit lalo po doon po sa Hagay. Ngayon, magbigay po tayo, kumuha po tayo ng bukal sa ating loob na hindi mo napipilitan sapagkat yun po yung isang mahalaga upang makabahagi po tayo sa isang layunin po ng church. Dahil ang layunin po ng church ay makabili na sariling lupa at makapagpatayo po ng church para po sa ating lahat ng OTGC. At yun po sa yun po sa box ng jail. Yun, ipinaliwanag po kanina ni Pastor na kung hindi man po tayo makasama, pwede po tayo magbigay daw at mag-abot. At ayun lamang po at pwede po tayo magbigay.
Ngayon po ay dadako tayo sa ating announcement. Sino po dito yung nakarinig na ng balita nung mga dumadaang Thursday, ang dami na pong umaattend sa ating prayer night? Nalagalak po ba ang bawat isa doon? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Kaya ngayong February 26, ngayon po February 26 na darating, iniimbitahan po namin ang bawat isa. Kung gaano po kadami ang umaattend dito sa Sunday worship and healing service, nawa po ay ganun din ang umattend sa ating Thursday po, Intimacy with the Holy Spirit. Dahil meron po tayong half-night prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon pa lamang po, ngayon pa lang pwede nyo nang isend yung mga prayers nyo, pwede nyo isulat sa papel para isasama natin sa prayer sa ating darating na half-night. Kasi sobrang haba po ng oras na yon. Lahat po ng prayer ninyo pwede natin isama. Meron din po tayong GC, meron tayong mga contact person, pwede po natin ibigay yung mga prayer request po natin. Dahil alam natin ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay tunay na buhay. Amen po? Amen! Amen! Sunod dito ang ating seminar ngayong February 17. Tuesday. Ngayong Tuesday na po ito. Ang pinaka-title po nito ay about worship. Tama po? 300 pesos lamang po kasama na dito ang ating lunch. Ang maganda pa po dito, unli kape. Para tayo nag-fasting pa din, unli kape po dito. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kung sino po ang nais sumama, kung sino hindi pa nakakapunta sa Kabuyaw, ayun, nakapag-seminar ka na, nakapunta ka pa ng Kabuyaw, ang layo. Ito po ay sa Kabuyaw, 8 a.m. to 4 p.m. Lahat po ng nais sumama ay magpalista na po tayo dahil ito ay sa Tuesday na po. Banggitin natin sa mga pastoral staff, sa kung sino mang leader na makikita nyo po. At ngayon, may paparating pa ulit na seminar after ng February 17. March 14, ang title naman po nito ay Shepherding Grace. Kay Pastor Wilbert po ito. 300 pesos lamang din. Di ba nakakatuwa kasi yung ibang seminar na napunta natin, may 2.5, may malalaki talaga, pero ito 300 pesos lamang po. Ang pinaka-dadalhin na lang natin, sarili natin, ito yung 300 na yun. Siyempre yung ating mga gamit, notebook, ballpen, dala na natin. Pero yung pinaka-inaasahan doon, yung kung paano tayo makikinig sa salita na ipapahayag po. Ano po? Ito po ay sa Bae, 8 a.m. to 4 p.m. din. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil dito po sa mga seminar na ito, pinapakita na ang lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng mga seminar na ito, nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Amen po ba? Hindi kumikilos ang Diyos? Ulitin ko po, sa lahat ng seminar na itong ating na-attendan, after nito, na i-apply natin sa ating mga buhay, na ipapakita natin na ang Diyos ay kumikilos. Amen. Yun naman pala yun, dali naman pala kausap. Okay, ngayon din po, pagkatapos ng service na ito, ang Young Pro po ay mayroong fellowship. Lalabas po ang mga Young Pro. Taas ang kamay ng mga Young Pro. 38. Nabilang ko, 38 tayo lalabas mamaya. Palakpakan natin ang Diyos. May gawain po ba mga kananayan, katatayan? Wala, okay po. Tapos may update po sa ating Hagay. Meron na po tayong 413,165 pesos. Palakpakan po natin ang Diyos. Inuulit lamang po, ang Hagay ay hindi pinapautang. Mainggit po tayo sa laki na yan. Ayan po yung banal na inggit talaga na meron tayo. Kasi ang laki na ng pera ng church. At ang pinaka-praise report po dito, malapit na po tayong lumipat. Hindi na po tayo maiinitan, hindi na po tayo dadaan sa putikan. Sino po ang nais noon? Kasi syempre sayang yung mga puting sapato, sayang yung mga takong ng mga babae. Ang tataas pa naman, ano po? Palakpakan natin ang Diyos. Isa pa pong praise report sa ating San Bartolome sa Atilay. Meron na po tayong 11,000 pesos. Palakpakan natin ang Diyos. 11,500. Ayan, 11,500 na po pala. At ito po, kung makikita ninyo, anong kulay po itong kahon na ito? Ano po? Blue. Itong kulay blue na kahon na ito ay para po sa ating Kingdom Care. Nandito po yung sa jail, nandito din po yung sa kids. Ayun.
po sa ating Kingdom Care na box, dito po ay bibigyan natin yung sa jail. Pwede po tayo magbigay ng sabon, shampoo, toothpaste, at pwede din pong pera kung hindi kayo nakabili. Pwede din po lalo ang pagkain. Lalo na po every Thursday, dahil Thursday po ang paghahayo natin doon, pwede nyo pong ipadala sa mga humahayo ang pagkain para po may maibigay tayo doon. Hindi po para may maipakain, kundi para may maibigay, maibless natin yung mga taong nandoon po. At yung katulad po nito, hindi naman po siguro mabigat sa ating bulsa kasi 50 pesos ay buo, papel po yun, hindi po talaga mabigat yon. Kaya ibawas na po natin sa ating mga pera, ibawas na po natin. Alam nyo po, di ba pag nag-grocery nga, grocery lang yung sinasabi ni Pastor, ibabawas mo lamang naman ng kahit isang shampoo, isang toothpaste, basta makapagbigay ka, nandoon yung heart mo sa pagbibigay. Talagang kalulugdan po tayo ng Panginoon kasi nagagamit po tayo. Ang pinaka-target na magbigay talaga ay lahat ng leaders, workers, and worship team. Pero dahil tayo ay lahat ay pinagpala ng Panginoon, lahat po tayo ay magbibigay. Ano po, madami na po ito, madami na. Pero madami ang tao sa jail, madami po tayong ibibigay. Okay po? Sunod po dito ang ating, yung sa kids. Dito din po yung sa kids. Nakita nyo naman po yung mga nakapost po dyan kanina. Every Wednesday, ibang araw at saka Saturday po, nahayo ang mga teachers para po sa mga bata, inaabot natin yung mga bata. Kasi di ba alam naman natin ang mga bata, hindi ganoon kaunlad ang buhay, hindi ganoon karunong sa salita ng Diyos. Pero ang lahat po sa atin, may kakayahang gamitin ng Panginoon, ginagamit po yung mga teachers para abutin sila, para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya naman, nandun din yung puso natin, lahat po tayo, magkaroon tayo ng puso sa mga bata. Pwede po tayo mag-pledge ng kanilang patinapay, kahit po yung tigdodos na tinapay, tigdodos pa ba tinapay? Tigdo-tres po ano? 5 na. Ayun, may tigpa 5 na tinapay, kahit 10 piraso, malaking bagay na po yun. Wala ka pala talagang dos na yun. Tapos, kung may mga kakilala po kayong teachers na humahayo, naglalakad lamang, papunta sa San Vicente, papunta kung saan man, pa San Bartolome, ay hindi pala pwede lakarin hanggang San Bartolome. Basta yung mga nakikita natin na talagang nagpapagod sa gawain ng Panginoon, maaari tayo lumapit kila Sister Maria kay Pastora Mabi upang magpaabot ng pagpapala sa ating mga humahayo po. Ano? At sunod dito ang ating upuan ko para kay Kristo. Ilan lang po ang ating upuan?